Kabanata 29. Ang lumalagong ministeryo. Habang ipinagpapatuloy ni Jesus ang kanyang mga turo, dumami ang mga tao. Marami ang sumunod sa kanya hindi lamang para sa kanyang mga himala, kundi para sa katotohanan at biyaya sa kanyang mga salita. Kabilang sa kanila ang mga babae na gumaling sa mga karamdaman at napalaya mula sa pag-aari ng demonyo, na nakatayong may paggalang kay Jesus at sa kanyang ina. Isang gabi, nakita si Maria na nagdadala ng mabibigat na sisidlan patungo sa balon ng bayan na tinulungan ni Pedro at Juan. Nang maglaon, habang nagsalo sila sa isang simpleng pagkain, mahinang nagsalita si Maria, puno ng karunungan ang kanyang mga salita. Ang mga alagad ay nakinig ng mabuti na pinahahalagahan ang kanyang patnubay. Lahat maliban sa isa ay humingi ng payo mula sa Our Queen and her son. Nahirapan ang isa sa kanila. Bagamat si Judas ay sumunod kay Jesus, ang kanyang pagmamataas ay lumaban sa biyaya. Sa kabila ng espesyal na kabaitan ni Maria at ng kanyang anak, nagreklamo siya at hinangad na itaas ang kanyang sarili sa iba. Isang gabi, lumakad si Maria sa tabi ni Judas. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay sa kanya at siniil sila ng magiliw na halik. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pagmamahal. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga hangarin, mahal ko. Ikaw ay mapipigilan, ngunit ang aking anak ay laging mag-aalay sa iyo ng awa kung ikaw ay handa na tanggapin ito. Ngunit, tumigas ang puso ni Judas. Nang maglaon, sa pagkabigo, humingi siya ng katiyakan mula kay Jesus, lumuhod sa harapan niya. Si Jesus ay tumingin sa kanya na may malungkot na pangunawa. Talagang alam mo ba ang iyong hinahanap? Huwag mong habulin ang mga karangalan na maaaring humantong sa iyong pagbagsak. Iginiit ni Judas. Guro, nais kong maglingkod sa iyo, sapagkat ako ay higit na karapat-dapat kaysa sa iba. At dahil doon, natakpan ang kanyang kapalaran, sapagkat habang marami ang yumakap sa liwanag, ang kanyang puso ay nabaling sa pagkakanulo.